Recording in progress. Hello, check. So this time, tayo po ay mag-isiwala na sa ating Sunday School sa umagang ito. So purihin ang Panginoon sa pagkakataong ito na muli ay bubuksan natin ang ating pagsamba sa magitan ng pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. And this, as we begin our Sunday School this morning, ay muli tayong umawit muna sa ating Panginoon as we start our worship for this morning. Let's sing our song, What a Mighty God We Serve. What a mighty God! What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before, heaven and earth adore. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God! What a mighty God we serve. Angels bow before, heaven and earth adore. What a mighty God we serve. What a mighty God! What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God! What a mighty God we serve. What a mighty God! What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Stand up. At sa ating pagkisiwala ng ating Sunday School sa umagang to, ay tayo po ay magbukas sa panalangin sa oras na ito. Tayo po ay manalangin po, Ama kong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po ako na ang umagang ito ay pinagkaloob niyo, Panginoon, para muli ay ang iyong mga anak ay sumamba para sa inyo. O Lord, as this day is a holiday for you, Lord, ay matatnan niyo po ang bawat isang anak niyo, Panginoon, ay sumasamba. At ginagawa ang parte nila, Panginoon, sa pagsamba sa oras na ito. Kaya, Panginoon, ay patawarin niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Lord, at siyasatin niyo puso't isipan po namin, Panginoon, as we have our time, Panginoon, to study your word and to speak thy truth through your words, Panginoon, sa amin. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, gabayan niyo po kami, at ganoon din po ako sa aking pagtuturo, Panginoon, at kailan po ang maitaas, kailan po malhati, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka sa lahat ng ito at ito lang ay samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this time ay tayo po ay magkisiwala sa ating Sunday School sa umagang ito. So, nagpapasalamat tayo sa umagang ito na ang kabutihan ng Panginoon na patuloy natin naranasan sa buhay na ito, sa gitna ng mga pagsubok ng buhay na ito. And I thank God for this time na even though, sabi namin doon sa meeting nga last time, sa mga nag-schedule ng Sunday School, ay puro lalaki muna tatayo ngayon. So, kala ko is hindi naman pwede lahat si Pastor Gary magkuturo. So, binigay sa akin yung task ngayon to teach the word through our Sunday School. And every season nga is we must be ready in everything. So I thank God for this time na muli ay makapagturo ko sa inyo through our Sunday School. So this time we will continue our study to the attributes of God. For now, we will
tackle about the omnipotence of God. Ito ang ating aralin sa umagang ito na that we have a God na pinaglilingkuran natin, kagaya ng song kanina, that He is a mighty God whom we serve. Siya ay yung makapangyarihan Diyos na ating pinaglilingkuran sa buhay na ito na dapat ay ang bawat mananampalataya ay patuloy itong ina-acknowledge. It's not a small God that we serve, but is a mighty God or Almighty God who is all-powerful, whom Christians serve. Na bawat isang Kristiyano ay pinaglilingkuran natin ay makapangyarihang Diyos na dapat yun yung mindset ng bawat isa sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At ang ating aralin po ay magtuturo about like all His attributes, God's omnipotence is coexistent with His being. There is no area of the universe where He is not exerting His power. From a blade of grass to the stars of the sky, everything and everyone is dependent upon His immeasurable power for its existence. So, itong attribute ng Panginoon na tinuturo sa ating sa umagang ito, His being a almighty, or tatawag natin itong El Shaddai, in other words, He is the El Shaddai or Almighty God, ay whole universe will display, or all the creation of God will display, is that He is a all-powerful God. Yang namamangha tayo sa kagandahan ng nilikha ng Diyos, sa mga bituin, sa mga kabundukan, pag umakit tayo ng bundok, namamangha tayo. Sa mga falls, namamangha tayo kung paano ito kinate ng Panginoon. But, yung mga creation na to ay nagpapakita kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Tingin ka lang sa salamin mo. Makikita mo dyan kung gaano makapangyarihan ang Diyos na nilikha tayo bilang tao. In everything will display that our God is an almighty God. Sabi nga ni Charles Hodge, we can do very little, God can do whatever He wills. We, beyond very narrow limits, must use means to accomplish our ends with God means are unnecessary, He wills. And it is done, He said, let there be light, and there was light. He, by abolition, created the heavens and the earth. At the volition of Christ, the wind ceased, and there was a great calm. By an act of the will, He healed the sick, opened the eyes of the blind, and raised the dead. This simple idea of the omnipotence God that He can do without effort and by a volition, whatever He wills is the highest conceivable idea of power and is that which is clearly presented in the Scriptures. Kaya if you read the Bible, if we are doing our Bible reading, dito nyo makikita kung gaano kamanghamanghang Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan sa lahat. And that's how wonderful we have. Ng Diyos na sumasa atin, na palagi natin kasama, ay makapangyarihan Diyos na nagsusustain sa bawat isa sa atin. He is the one can make impossible possible. The same power na bumuhay kay Kristo ay the same power din ang bumuhay sa atin na mula sa kamatayan, spiritually ay binuhay tayo muli. Spiritually. And that's how powerful it is our God sa buhay na ito. When Jesus Christ ay nandito sa mundong to, He teach, He healed, bumuhay ng patay. At nagpapakita dito na si Kristo ay hindi lang 100% na tao, but also 100% God because kaya niyang gawin ang mga posibleng bagay. So, our study will have our scripture in Isaiah chapter 40, verse 28, verse 31 to 31. So as I read to you in Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak
and to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ito na yung tinuturo ni Apostle Paul in book of Ephesians, in the letter of Paul sa Ephesus. In Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Dito rin pinapakita kung gaano makapangyarihan ng Diyos na nag-sustain sa kanyang simbahan. As Ephesians chapter 3 verse 20 to 21, pinapakita rito, nasabi dito ni Apostle Paul, in the teaching of Apostle Paul, sabi dito, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. So we have 5 things na pag-aaralan po sa patungkol sa omnipotent of God. At ano yung 5 bagay na tuturo sa atin sa umagang ito? First, na ituturo sa atin dito sa umagang ito, that our God has infinite power. Infinite power. Walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos. Walang katubusan at hindi ito nanghihina. Ito yung makapangyarihan ng Diyos na nakakamangha. Kung ang tao ay finite o may limit ang ating kalakasan, ang lakas natin, but ang Diyos ay walang katapusan. Ito yung pinaglilingkuran nating Diyos. Ito yung Diyos na nag-sustain sa buhay na ito. Kaya dito, tinuturo dito about the infinite power of God is that God possesses all power. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng kapangyarihan. Siya ang nag-sustain nito ng lahat ng bagay. Even sabi dito, all human power and ability ultimately belongs to God. Ang lahat ng abilidad natin, ang lahat ng mga authority sa mundo to na hinahangad ay kapangyarihan, ay nagmula ito sa Diyos. He's the one who raises the king. And siya rin nagpapaalis ng mga hari. Ibig sabihin, ang lahat ng mga power or authority sa mundo to, siya ang nagtumatawag dito. Even though, yung kapangyarihan na binigay sa kanila ay ginagamit sa mali. Dahil kung binabasa nyo rin po, yung Old Testament, kung napipikon tayo sa mga nangyayari sa ating bansa na puno ng kurap, mas malala yung Old Testament. Ilan lang ang mga haring tinawag ng Diyos na lumakad sa katuwiran. But in everything, ang lahat ng authority, ang lahat ng abilidad natin, lahat nating kayang gawin, ang sustain nito ay nagmula ito sa ating Panginoon. Even Satan's power is allotted to him by God. Yan. Sobrang taas ang pride ni Satan. But, yung power na nasa kanya, nakala niya, ay kaya niyang higitan ng Diyos, ay nagmula rin sa Diyos yung kapangyarihan niya. Ganon din, moreover, when God is present in all places, He is present in the fullness of His being. Yan. If God is a omnipresent God, then nagpapakita rin to kung gaano siya makapangyarihan Diyos. Sa akin nakakita, there are 2 or 3 gathered in His name, nandun siya sa gitna ng kanyang kalagitnaan ng kanyang mga anak. Sa dami nating Kristiyano dito na nagsumasamba sa Panginoon ngayon, nandun ang kanyang presensya at nilidisplay nito ang kanyang kapangyarihan. Kaya sinabi ko rin, ang lahat ng mga nilikha dito sa mundo to, nagpapakita kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos. How the stars ay hindi pa lumalaglag. Kung nakikita tayo, namamangha tayo sa mga bituin, bakit hindi ito lumalagpak sa atin pa?
Bakit yung mundo ay hindi nailipat yung yung pwesto nito? Because it is God who sustained by His power. Bakit lumilindol? Ito ay pinapakita ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang lahat nangyayari mga sakuna o mga nangyayari na mga pagguho, it is this day that our God is all powerful. There are times na kumikidlat. Pinapakita nito na ang Diyos ang gawa nito at makapangyarihan siya. Kaya na lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa Kanya. Next. Not also that God possesses all power, but God's power is without limits or bounds. Yan. Walang hangganan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo ito mausukat at hindi mo ito mahigitan. Ganon ang Diyos na ganon ang Diyos natin. Di mo kailangang iligtas ang Diyos. Nasabi ng iba na nagkaroon ng sunog, iligtas daw nila ng Diyos. He can do everything. Kaya dito, He has the means to carry out His every desire. Pinapakita dito yung kanyang sovereignty na naman. In first Sunday natin, pinag-aralan natin yung God's sovereignty. And displaying His God's sovereignty is displaying His omnipotent. That in everything, He is in control. Kung ano makakalugod sa Kanya, gagawin niya yun. Dahil makapangyarihan siyang Diyos. Next thing, nothing is too difficult for God to accomplish. Sabi ng Jeremiah chapter 32 verse 27. As we read Jeremiah chapter 32 verse 27, sabi dito, as I read to you in Jeremiah chapter 32 verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ito yan tayo, nakausap dito ng Diyos si Jeremiah. Na dito ay inutusan ng Diyos si Jeremiah na bilhin niya yung lupa ng kanyang pinsan na habang nakakulong dito si Jeremiah. At hindi niya maunawaan bakit bakit kailangan niyang gawin yun. Pagkatapos siyang bilhin yung lupa, hindi niya maunawaan bakit kailangan ko bilhin to. Eh ang mangyayari naman is sasakupin naman to ng Babylonian. Sisirain naman to. Kaya ang ginawa ni Jeremiah, he prayed for understanding. Para maunawaan bakit nangyayari yan, bakit pinabili sa kanya ng Panginoon yun. Yung lupang yun. But ito yung sinagot ng Panginoon sa kanya. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Kaya sabi dito ng Panginoon, may mga bagay bang mahirap sa akin? May limit ba ako? Ganyan sabi ng Panginoon kay Jeremiah. May mga bagay sa buhay na to na hindi natin maunawaan. But there's a good thing in this life. Walang mahirap sa Diyos. Kung inalaw niya yan, ng mga bagay na yan, ng mga pagsubok ng buhay na yan, walang mahirap sa Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Sinabi doon ng Panginoon kay Jeremiah, there's anything hard for me? Na darating ang panahon, i-restore ko ang bayan ng Israel? Darating ang panahon, ipapalayaw kayo sa captivity ng Babylonian? Yes, there are times nagpapakita ng Diyos na siya ay matuwid na Diyos. Kailangan i-display yun dahil siya ay Diyos na matuwid, banal, at makapangyarihan sa lahat na dapat magkaroon ng mataas na paggalang sa ating Diyos. Para i-display niya kung sino siya. But in everything, dumadaan tayo sa buhay ng pagdidisiplina ng Panginoon,
But siya rin ang Diyos na gawa ng paraan para restore ka at ayusin. Ganon din sinabi ni ng Diyos kay Sarah. Ito yung time na nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Sarah. Kay Abraham. Na pinangakuan sila ng Panginoon na sila ay magkakaanak. At ito'y tinawalan lang ni Sarah kasi sobrang tanda niya, magkakaanak pa sila. At ito yung sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya. Nulit ko, sabi ng Panginoon sa kanila, is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you according to the time of life, and Sarah shall have a son. Kaya aminin ng Isaac is laughter. Kasi tumawa si Sarah dahil di siya makapaniwala magkakaanak pa sila ni Abraham. In due time, gagawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Walang limit ang kayang gawin ng Panginoon. Kaya natin sabi dito sa sunod na God is able to do what humans cannot, including the act of saving sinners. Yan, isa rin yan. May mga pagkakataon na napupustrate tayo. Parang gusto natin tayo na magligtas sa tao. Ayaw makinig, Lord. But ang trabaho lang natin is to share the gospel. But hindi maging tagapagligtas. But ang trabaho ng Diyos, siya ang magliligtas. Napakahirap bilang tayong tao ang bago sa tao. But sa Panginoon ay lahat ay posible. Sabi dito sa in Matthew chapter 19 verse 25 to 26. In Matthew chapter 19 verse 25 to 26, sabi ito, when his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Ang trabaho ng pagliligtas ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho ng Kristiyano lang is ibahagi ang mabuting balita. Kahit ubod ng sama ng tao, kaya iligtas ng Panginoon dahil kaya niyang posibleng gawin iyon. Before the foundation of the world, nakita na ng Panginoon ang ililigtas niya. Kaya ang trabaho lang natin, hanapin yung niligtas ng Panginoon at ibahagi yon. At ang trabaho ng pagliligtas ay gagawin to ng Diyos. Kaya nga sabi sa Romans nga, the gospel is the power of God, showing the power of God to salvation. Kaya as you preach the gospel, you are sharing the power of God na siya lang ang kayang magligtas sa tao. Kaya walang limit. Sa tulad natin, alala nyo, anong dating buhay natin before tayo maligtas? But sa biyaya at sa kapangyarihan Diyos, niligtas tayo at binago tayo. Kaya yung salvation natin, yung testimony ng ating salvation, it is displaying that the power of God is boundless. Hindi mausukat ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nito, na kahit isang patay spiritually ay kayang buhayin ng Panginoon papunta sa kaligtasan. Next. The knowledge that God can overcome all obstacles should encourage us to pray to Him boldly and persistently. Yan. Kaya tayo nagpipray
Kaya tayo nagpe-prayer meeting, may prayer Sunday, at tayo ay may nilalaban sa panalangin kasi ang Panginoon ang kayang gumawa ng paraan para ayusin ang lahat ng ating mga hinihiling. Kaya ang tinuturo sa atin, come to Him with boldly, persistently. Kamanghina. Ano hinihiling natin sa Panginoon? Pagbabago sa tao? Sakit ba yan? Walang mahirap sa Diyos. Dahil ang application na ituturo sa atin sa umagang ito, the application is, in our present life and circumstances, we hold this truth. The God who is with us can do far more abundantly than all we ask or think, according to His infinite power that works in the lives of His children. We can fully rely on Him, for the Almighty God sustains us without limit. Therefore, we must not let our minds place boundaries on what can do, but in what we ask of Him and how He works within our lives. Yan. There's a problem with us Christians. We know that God is all-powerful, but the problem is nililimatan natin ang Diyos sa kanyang gawin. And that's the problem. We know God is an infinite God, but nagugulo tayo na kaya ba gawin ito ng Diyos? Ginagawa nating maliit ang Diyos. Kaya ito nituro sa atin. Nalaman natin that God has an infinite power, then magtiwala ka that He can do anything and make all things possible. Pangalawang bagay nituro sa atin sa umagang ito, that God's power is irresistible power. It is irresistible power. Hindi mo kaya itong pigilan. Walang kayang tumalo nito, walang kayang magbago nito. Kaya sabi dito, no one can thwart, resist, or undermine God's purpose. Kung ano ang layunit hangarin ng Panginoon, hindi mo ito mabago, kapatid. Ang lahat ay nasa kanyang makapangyarihang kamay. Kung ano mang sitwasyon ng buhay na ito, it is under the power of God. Our church, kung walang pastor tayo ngayon, it is under the power of God, inalaw niya to. Ang lahat ay hindi mo mabago kung anong layunin ng Panginoon sa buhay na ito. Sabi ni Job, in Job chapter 42 verse 2, sabi ni Job sa Job chapter 42 verse 2, I know that you can do everything. Sabi ni Job, and that no purpose of yours can be withheld from you. Walang makakapigil sa anong layunin ng Panginoon. Ito yung time na hindi na maunawaan ni Job nangyayari sa kanya. Nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang ari-arian, nagkasakit siya, wala siyang kakampi, asawa niya, pinuturuan na siya na sumpain na ang Diyos. Kaibigan niya, na dapat maging karamay niya, ay hindi siya mabigyan ng payong tama. Buti na lang, mayroong isang siyang kaibigan na nagbigay ng tamang payo sa kanya. Tatlo niyang kaibigan, walang nabigay na payo. Buti lang, may isang tao, ginamit ng Panginoon para ibigyan siya ng tamang payo. At pagkatapos ito, nangusap ang Diyos sa kanya. At nung na-realize niya na kung anong ginawa ng Diyos at kung anong kaya niyang gawin, ito yung sinabi niya. Walang makakapigil sa kanyang layunin. At nakita niya, tututunan niya na magpakumbaba at tumahimik na lamang at magtiwala sa Diyos. Ganon din sa buhay na ito. Pabago-bago ang sitwasyon ng buhay na ito. Paborito kong verse palagi yan. In every season, ay may pabago-bagong sitwasyon. At ito inalaw ng Panginoon.
There are time for everything. May time para umiyak, may time sa pagluluksa, may time para sa pagkasira. May time ipanganak ka, may time para mamatay ka. May time na kailangan mong bumitaw. Inalaw ng Panginoon yon. But ito'y sa kabubuti natin. At hindi mo maipigilan yon. Next thing. In Isaiah chapter 14 verse 27, "For the Lord of hosts has purpose, and who will annul it? His hand is stretched out, and who will turn it back?" Ito, sinasabihan ng Diyos, yung lahat ng kalaban ng Israel ay may sira. Ay, mawawasak. Sorry, may sira. Mawawasak. At i-restore niya Israel. Ito yung pangako ng Panginoon sa Israel. Nakala nila, sobrang lakas nila at pinapalibutan nila ang Israel. Darating ang panahon, bawasakin niya ang lahat ng kaalaban ng Israel. At ito'y tinupad ng Panginoon sa Israel. Dahil Babylon at Assyrian ay nasira or nawasak. Nalusaw ang empire na ito. Next. Sabi ito, in Isaiah chapter 43 verse 13, "Indeed, before the day I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it?" Walang makakapagbago ng plano ng Diyos sa kanyang ginagawa. That's how the power of God is irresistible. Kaya may doktrina tayo. The irresistible grace of God. Hindi yung matanggi yung ligalo ng kaligtasan ng Panginoon. Dahil ganun makapangyarihan ng Diyos pag kumilos. Next. Next thing, God does not have to struggle to bring about His will. God does not have to struggle to bring about His will. Ito ang tinuturo na yung kanyang layot hangarin ay hindi ito dumidepende, hindi niya kailangan ng tulong ng tao para mangyari yon. Sabi nga, God does not depend upon human action to achieve His goal. Makapangyarihan Diyos siya, hindi niya kailangan na tutulong sa Kanya. Wala rin pwedeng magpayo sa Kanya anong gagawin niya. Yan sabi ito, the battle between God and Satan is not a stalemate or a tug of war. Nasabi na nanalo si Satanas. Walang ganun kapatid. Hindi na nanalo si Satanas. God is all powerful. Ang lahat ng ginagawa ni Satan ay nagpapaalam muna siya sa Diyos. If you read the story of Job, kailangan niya pa magpaalam sa Diyos bago niya atakihin ang Kristiyano. Lahat ay nasa kanyang kapangyarihan. Kaya anumang sitwasyon ng buhay na to, ito ay inalaw ng Panginoon under His power. God effortlessly prevails over human rebellion and satanic resistance. Yan. Effortlessly, He can prevail everything. Yung time na si Jesus Christ ay namatay sa cross, kala ni Satan ito yung time na mananalo siya. Kala ni Satan na yung mga taong pinapatay si Kristo ay nagtagumpay sila. But it is the displaying of the power of God na pinalo niya yon at inalaw niya yon. Para sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, doon mag-isiwala ang pagkatalo ng kamatayan sa buhay ng Kristiyano. The true enemy, nakala ng mga Israel, is yung mga taga-Romanya na sila ay under ng captivity ng Roman Empire. But the true enemy of this world is sin. Ito yung tunay na kalaban ng tao, ang kasalanan. And God prevailed it. Dahil the power of sin is death. That now, because of Father, the Father planned it. Na i-allow niya ang kanyang anak mamatay para magkaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan, ay wala nakapagbago doon. Nangyari yon.
Kaya ang tinuturo sa atin dito sa umagang ito, the irresistible power of God, our application that what fears are we facing in this life? Ano yung mga pinapangamba natin sa buhay na ito? Ano yung mga kinakatakutan natin? Kakainin mamaya? Sakit ba yan? Ano mga bagay na kinakatakutan natin? Whatever they are, we can be certain that everything unfolds under God's irresistible power and purpose. What He has planned for our lives will surely prevail when we make our own plans. But the counsel of the Lord will always stand. In this truth, we find comfort knowing that everything is in His hand and for our good. So even when fears arise, the fear rises, it can turn into peace because the God who sustains us is all-powerful God. Kaya wala kang papangambahan sa buhay na ito dahil ang lahat ng bagay ay under sa kapangyarihan ng Diyos at walang makapagbago nito. And next is that inexhaustible power. Dito, pinapakita dito na hindi na mapagod ang Diyos. Sabi nga, di ba? Walang limit ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi rin siya napapagod. Di natin kagaya sa atin na kailangan natin magpahinga para ma-renew ang ating kalakasan. God's power does not diminish over time. Hindi ito nanghina habang tumatagal. Tayo, ilang araw nagising, walang pahinga. Yung lakas natin ay nanghihina rin. Kaya ang Diyos, kahit di magpahinga yan, kahit na 24/7, sinustain niya lahat ng bagay, ito hindi manghihina. Yung sabi ito, He never grows weary or tired. In Isaiah chapter 40 verse 28. Sabi na Isaiah chapter 40 verse 28, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. Yan. Hindi nakapagod ng Diyos. Hindi niya kailangan magpahinga. Hindi makapagod ang Diyos na mag-sustain sa bawat anak niya. Hindi niya makapagod ang Diyos para i-sustain ang buong mundong to. Kaya in everything ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Next, sabi dito, sabi ng Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 29 to 31, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kaya through His inexhaustible energy, He gives strength to His people. Kaya ang lakas o abilidad natin ay nagmumula sa Diyos at siya nag-sustain nito. Kung nandito sa iyong harapan, ito ay dahil sa lakas ng Panginoon, hindi sa akin. For me, ayaw ko tumayo dito ngayon muna dahil di pa ako talaga ready. But sa biyaya ng Panginoon, He always strengthened me to lead and to do my duty. At ganun din about sa atin. Siya ang sustain ng lahat ng bagay nito at hindi siya mapagod para ibigay ito sa atin. Kaya yung kapangyarihan na nasa sa atin ay hindi mapagod manghihina. Dahil ang Panginoon ang sustain nito. Sabi ito paborito natin verse, in Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthened me. Scripture assures believers that they can do all things through the strengthening power of Jesus Christ.
As we trust in Christ, He exchanges our weaknesses for His strength. God, inexhaustible strength, empower us to carry out what He calls us to do. Ang mga ministering pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, despite of the challenges of this world, magagampanan mo to dahil sa lakas ng Panginoon. Hindi sinabing kaya ko makapasa ng exam without studying sa aking mga reviewer. But you can do everything, especially in the ministry. Dito sinasabi ni Apostle Paul, despite nasa kulungan siya, kaya niya makontento. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng tagutom, sa gitna ng kahirapan, kontento ako. Dahil kaya kong gawin ang lahat dahil sa lakas ng Panginoon. At ganoon din sa bawat isa sa atin. As our application, the God who sustains us will never grow weary in giving us strength. That is why, as a Christian, have the power to do the ministry God has called us to do, to rise above life's challenges. We can be content and at peace, knowing His strength in us will never be diminished and perfect in our weaknesses. May mga kainaan tayo? Mahirap ba ang buhay sa mundong to? Nakakapagod na ba? Wala namang pinangako ang Panginoon kasi na magiging mabuti ang lahat sa buhay na ito. Nakakapikon na ba ang nangyayari sa mundong to? Nakawala na pasensya natin, especially ngayon sa gobyerno. Ang mga word natin yung gobyerno eh. Ba't kaya natin magtiis? Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng bagay na yan dahil ang Panginoon nag-sustain nito. Sabi doon, they shall be mount out with wings like eagle. Ibig sabihin, we can soar above all challenges of this world. Kung nakikita niyo yung agila, kung gaano to kataas lumipad, yung lakas niya. Ganon din yung kalakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung challenges na pinagdadaanan natin mga kapatid, siya rin ang Diyos na sustain sa atin para ma-overcome ito. Next, the incomprehensible power. Ang lakas ng Panginoon o kapangyarihan ng Diyos or the omnipotent of God kasi hindi ito kayang maisukat o maipaliwanag ng ating kaisipan. Yan. God's power is so far beyond human capabilities that we simply cannot understand it. Hindi natin maunawaan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kayang sukatin ito. Paano kayang gawin ng Diyos ang posible-imposible? Paano ang isang alabok ay gawing tao ng Diyos? Paano nagawa ng Diyos yun? Paano nilikha ng Diyos ang lahat gamit ng salita niya? Hindi natin masukat yun, hindi natin maipaliwanag yun. Kung paano niya gawin yun. But ang kinagandaan dito, ang mga bagay na yan, na hindi natin mapaliwanag at hindi natin masukat yung kapangyarihan ng Diyos, sabi ng susunod natin sabi na Ephesians chapter 3 verse 20, sabi doon, able to do far more abundantly than all that we ask or think. God is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Kung ang Diyos natin ay hindi masukat ang kanyang kapangyarihan, hindi natin mapaliwanag, ganun ng Diyos na ating lalapitan ay kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya God's work in human hearts in unseen and mysterious ways. Ganun kumilos ang Diyos sa atin. Ganun kamakapangyarihan ang Diyos natin na hindi natin masukat at may paliwanag ang kanyang kapangyarihan. Kaya tinuturo sa atin dito, God's power is reliable in every situation because it goes far beyond what our minds can comprehend. Unlike human strength, His power never fails and cannot be measured or compared
We can fully trust Him, knowing His ways and power are greater than anything we can imagine. Kaya kasi sabi ko sa inyo, wag nating lilimitahan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Yan yung sabi ng Diyos kay Sarah, kay Jeremiah, is there anything hard for me? May mahirap ba sa akin? Yan din iniiwan sa atin ng Panginoon. May mahirap ba sa atin? Ay, may mahirap ba sa Diyos? May mahirap ba sa Diyos na baguhin yung mga taong pinagpe-pray nyo? May anak kayo na hindi pa nagbabago ngayon? It's only God can change people. May mga tao na gusto nating maligtas, na frustrate na tayo. But it is only God can save people. At maraming bagay. May sakit na imposible ng gumaling. At sa Panginoon, magkakaroon ka ng pag-asa. Dahil siya ang makapangyarihan Diyos na magaling na mga gamot. That's how God, His power cannot be compared, cannot be explained, at hindi natin may sukat ito. And last, the self-consistent power. God's power works in a perfect conformity with all of His attributes. Yan. Kung siya ay a holy God, a sovereign God, a omnipresent God, omniscient God. Kung sino ang Diyos, kung ano yung bumubuo sa Diyos, lahat ito ay bumubuo sa Kanya. Kaya kaya niya maging sovereignty dahil makapangyarihan siyang Diyos. Ba't kaya niyang maging present sa lahat ng lugar o sa present ng buong Kristiyano? Because He is a powerful God. Bakit walang limit ng kanyang karunungan? Dahil He is a powerful God. Binubuo ang lahat dahil sa kanyang kapangyarihan. Sorry, hindi ko maano. So, that's all our God na pinagkakatiwalaan. And that's how beautiful our God is. Lahat-lahat ay nagmamatch yung kanyang kapangyarihan. Sunod is due to God's nature, there are certain things that He cannot do. Yan. Yes, kayang gawin lahat ng posible ng Panginoon. But one thing, hindi niya kaya magkasala. Yan. Kasi, kaya nga sabi sa inyo, hindi siya pwede magkasala dahil He is a God who is holy. Kaya sabi, God cannot act inconsistently with His holiness, love, immutability, or other qualities. Hindi pwedeng mapagod ng Diyos magmahal sa tao. Hindi siya mapagod. Kung anong pinangako niya gagawin to dahil makapangyarihan siyang Diyos. Kaya hindi niya kaya magbago kasi He's a powerful God. This is not an ontological limitation of God's power. Rather, it demonstrates the boundless nature of each of His attributes. Yan. Kaya ang sinasabi siya is omnipotent God ay dito pinapakita dito ang lahat ng kanyang nature, ang kanyang attributes ay walang hanggan. The earth shall pass away, but His word will not. Dahil siya ay limitless. Wala siyang hangganan. Dahil He is a all-powerful God. So ano yung magiging matutunan natin dito? As God is a self-consistent power, has a self-consistent power. Sabi ni Woody Backham, God's power does not make Him unpredictable. It makes Him trustworthy because He never acts outside His character. So ibig sabihin, kung makapangyarihan ang Diyos natin, mapagkakatiwalaan natin siya, na kumikilos siya, na naaayon kung sino siya. Parang ganito yan, sa mga nagtatrabaho, alam na ito, yung power tripping. Ibig sabihin, pag itripan ka ng boss mo, gawin sa'yo lahat ng bagay, dahil makapangyarihan siya. Naranasan ko yan sa mga last kong company. Yung HR na pagtripan ng napagtripan ng pinang-hire.
binigyan ng maraming trabaho. Yun, nagsipag-resign lahat ng HR. Ganon din ang Diyos. Hindi ka pagkitripan ng Diyos para magkasala. Kaya nangyari sa buhay na yan, dahil ito ay naaayon sa kanyang kapangyarihan. Hindi nang-titrip ang Diyos para pahirapan tayo. Sabihin, ay, pinapahirapan ng Diyos. Lalayo muna ako. No. Ang lahat ng bagay, kaya inaalaw niya to sa buhay. Iba-ibang form ng pagsubok na ito. Lahat ng to ay nasa under na kapangyarihan at ito ay under sa kanyang karakter. May kailangang alisin sa buhay ng Panginoon, may kailangang alisin ng Diyos sa buhay mo, ito ay sa ibubuti mo. May pagkakataon, kailangan mo bumitaw, inaalaw ng Panginoon, kailangan mo bumitaw. Dahil ito under sa kapangyarihan ng Diyos. May gagawin siya. May tuturo siya. Kaya ganun ka-trustworthy ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, as we end our Sunday school this morning, na ang Diyos natin na pinaglilingkuran sa umagang ito at sa buhay na ito na hanggang nakasama natin ay siya ang makapangyarihan Diyos na walang hanggan ng kapangyarihan na kasama natin. Maraming pagsubok ng buhay na to. But ang Diyos ay hindi mapapagod, i-sustain ng lahat ng bagay. Mahirap ang ministry, nandiyan ang Panginoon to sustain us. Pagod physically, nandiyan ang Diyos para ibigyan ka muli ng panibagong lakas para magpatuloy. Mahirap buhay Kristiyano na gusto natin tumigil na, manampalataya. Nandiyan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang gawin ang lahat ng bagay. And that's how beautiful the promise of God sa ating buhay. So dyan po natapos ang ating Sunday school sa umagang ito. So purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So we have only 5 minutes sa umagang ito. So wala naman kayong tanong. Wala namang violent reaction. May ano ba? May take away lesson ba? Wala naman. So kung wala naman po sa oras na ito, ay tayo po ay magwakas sa oras na to sa panalangin. At ipanalangin po natin ang ating gawain po. Susunod nating gawain. So let's pray po sa oras na ito. Ama kong Diyos, nagpapasalamat po ako na ang umagang ito ay pinagkaloob nyo para muli namin kayo makilala, Panginoon. Salamat po na ang Diyos naming sinasamba ngayon ay makapangyarihang Diyos na nag-sustain sa amin sa buong isang linggong dumaan, Panginoon, na hindi napapagod, Panginoon. Kaya Lord, we have this comfort, Panginoon. Pabago-bago man ang sitwasyon ng buhay na ito, nagpapasalamat kami na hindi kami mag-iisa. Manghihina kami physically, spiritually manghihina kami. But ang source ng aming kalakasan ay nagmumula sa inyo. Kaya lahat ng mga nangyari sa buhay na ito, nagpapasalamat kami that you are a sovereignty God, Panginoon. That all things is under your power, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. At sa umagang ito ay pinagkakatiwala rin po namin ang unang susunod na pagsamba, Panginoon, sa aming pagsamba o aming worship service, Panginoon. I-bless nyo po nawa ang aming gawain. Ganoon din ang aming pagbibigayan sa umagang ito. Matatnyan niyo po ang bawat isa na sumasamba sa inyo sa pagbibigayan. Maraming salamat po at purihin ka sa kabutihan nyo at sa iyong katapatan at ito lang ay samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dyan po natapos ang ating Sunday School at iaabot ko po ang